My name is Daniel Larze, and I'm from Grade 12 David sa strand na Humanities and Social Sciences. At ang subject na ito ay TNCT. So, today, we are talking about something na nakakaapekto sa pang-araw-araw na buhay ng tao. Kahit na hindi natin palaging napapansin. At ang topic ay globalization. So, ano nga ba ang globalization? Ang globalization, sa simpleng termino, ito yung proseso na nagko-connect sa tao, bansa, at sa mga businesses saan man sa mundo. At dahil sa globalization, yung mga ideya, yung mga produkto, yung impormasyon, kahit pa yung mga kultura ng iba't ibang lugar, ay namumove from one place to another. Nang gano'n na lang kadali, hindi gaya noon. At magsisimula tayo sa umpisa. At yun ang positive side ng globalization. So yun. Dahil sa globalization, mayroon tayong kakayahan o nagkaroon tayo ng kakayahan na maka-access pa sa international products. Itong tablet, for example, itong tablet na ito, pwedeng gawa ito sa China, pwedeng ginawa ito sa United States. Itong mouse na ito, Logitech, pwedeng gawa ito sa United States. Itong ganitong type ng speaker, at na-ship sa Pilipinas. Pero kung papansinin mo yung panahon ngayon, madali na lang siya dahil available na siya sa Pilipinas. At binibigyan niya tayo ng pagpipilian. At kadalasan pa nga doon sa mababang halaga. Nakakatulong din siya sa pag-grow ng bansa sa kanilang ekonomiya. Yung mga kumpanya, nabibenta nila yung products nila o yung produkto nila sa iba't ibang parte ng mundo. Ibig sabihin, more businesses, more jobs, and more opportunities. Globalization also encourage na mag-share ng technology and knowledge. For example na lang, advanced yung medisiya, yung hagam nila, yung communication, nagsispread siya across borders. Nang gano'n lang kadali. Na-share siya, kahit online pa. Dahil dito, ginagawa niyang madali yung buhay ng tao. At nakakatulong siya sa tao na matuto pa sa isang tao dahil dito. Pero yung globalization, hindi siya perfecto. Marami ring challenges dun. Isang issue dun yung mga maliliit na local na businesses. Pwede silang mag-struggle kasi laban dun sa mga big international companies. At yung another concern naman dun is yung kawalan ng co-cultural identity. Kaya kapag yung mga tao na follow sila sa mga trends sa iba't ibang bansa, yung mga trends sila, di ba, nakikiuso sila, yung mga local na tradition at saka yung mga language natin na ginagamit, unti-unti siyang nawawala. At marami ding mga trabaho o nagtatrabaho na sa kada bansa na hindi sila nakaka-receive ng mga patas na sahod. Sa halip, kinakaltasan pa sila. Although yung kumpanya nila talagang malaki sahod, pero ganun yung nangyayari sa kanila. Kaya nga, ano ba at paano ba natin i-handle tong globalization? Ang susi doon, balanse. Pwede nating enjoyin yung benepisyo ng global products at yung teknolohiya nila habang sinusuportahan pa rin natin yung sarili natin. Yung mga local businesses, yung mga tradisyon natin o yung kultura natin. Pero maging aware tayo, ano ba tong binibili natin? Ano ba tong kinukonsumo natin? At ano ba tong pinagpipilian natin na siyang magiging makakaapekto
sa mundo na ginagalawan natin. Pero sa huli, ang globalization nagko-connecta sa atin at nagre-remind sa atin na parte tayo ng malaking mundo at yung mga galaw natin pwedeng makapagpabago kahit pa nagpapakita ito ng respeto sa iba't ibang kultura o sumusuporta ka sa mga lokal na talento at industriya. Kaya maraming salamat sa pakikinig at sa pagsunod sa aking sinasabi. At hindi na sayang ang aking pagtuturo. Bagamat pasensya nyo na kasi nagtagalog ako sa turo na ito. Pero yun ay para mas maintindihan nyo. At ganoon din sa akin sapagkat mas naintindihan ko sa salitang Tagalog. Yun lang, salamat.